Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update natin para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw. Patuloy na nade-develop ang low pressure system sa may silangan ng bansa at inaasahan itong magiging bagyo sa mga susunod na araw at magla-landfall sa Kalupan. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang Southwest Monsoon ang pangunahing weather system na nakaaapekto sa western section ng bansa. Ibig sabihin, sa maraming lugar sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at maging sa ilang bahagi ng Mindanao, may posibilidad ng pabago-bagong lagay ng panahon dahil sa tuloy-tuloy na pagpasok ng hanging may dalang moisture mula sa timog kanluran. Para sa Metro Manila, Mindanao, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas, ang forecast weather condition ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Sa madaling paliwanag, hindi ito nangangahulugang buong araw ay may malawakang malakas na ulan, pero malinaw na may tsansa ng mga pag-ulang pwedeng sumulpot sa iba't ibang oras ng araw at bumigat depende sa magiging aktual na galaw ng ulap at thunderstorm cells. Sa Ilocos Region at sa Cordillera Administrative Region, ang epekto ng southwest monsoon ay dapat ding bantayan ng mabuti. Sa Ilocos Region, ang mga thunderstorm na mabubuo ay pwedeng magdala ng ulan na hindi laging tuloy-tuloy pero sapat para magdulot ng mga problema sa mga mabababang komunidad at sa mga lugar na malapit sa ilog at estero. Sa Cordillera Administrative Region naman, dahil mas mataas ang terrain at mas malapit sa kabundukan ng maraming lugar, mas tumataas ang panganib ng landslides kapag ang ulan ay tumagal o paulit-ulit na bumalik sa loob ng isang araw. Sa Mimaropa, kabilang ang mga isla at baybaying lugar na karaniwang sensitibo sa mga pagbabago ng panahon, mahalaga ring tandaan na ang southwest monsoon ay pwedeng magdala ng pabalik-balik na pag-ulan sa loob ng araw. Sa mga lugar na mababa ang lokasyon at sa mga komunidad na umaasa sa biyahe sa dagat, ang ganitong klase ng lagay ng panahon ay pwedeng magdulot ng abala kahit hindi naman sobrang sama ang panahon sa buong maghapon. Sa Western Visayas at Negros Island Region, ganito rin ang mahalagang paalala. Sa Mindanao, bagamat hindi lahat ng lugar ay direktang nasa mas aktibong bahagi ng weather pattern sa araw na ito, malinaw pa rin na kabilang ito sa mga lugar na pwedeng makaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Ibig sabihin, ang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao ay pwedeng magsimula ng medyo maayos pero pwedeng mabilis magbago sa paglipas ng oras. Kapag may nabuong thunderstorm sa isang lungsod o probinsya, posibleng magkaroon ng biglaang malakas na ulan, kulog, kidlat at pabugso-bugsong hangin. Para naman sa rest of the country, ang forecast weather condition ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Sa madaling salita, sa mga lugar na wala sa mas aktibong impluwensya ng southwest monsoon sa update na ito, ang pag-ulan ay mas nakadepende sa init sa maghapon, sa halumigmig sa hangin, at sa mabilis na pagbuo ng thunderstorm clouds lalo na sa hapon o gabi. Ito iyong klasing panahon na madaling makapanlin lang. Pwedeng tahimik ang umaga at mukhang maayos ang kalangitan, pero sa paglipas ng oras ay pwedeng mabilis kumapal ang ulap at sumunod ang biglaang pag-ulan. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Visayas, Mindanao at sa western section ng Luzon ay inaasahan ang light to moderate na hangin mula southwest to west. Ang coastal waters dito ay nasa slight to moderate condition na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Ibig sabihin sa pangkalahatan ay hindi pa ito ang pinakamapanganib na kondisyon ng dagat pero hindi rin ito dapat balewalain. Kapag may kasabay na thunderstorm sa dagat o malapit sa baybayin, ang aktual na kondisyon ay pwedeng mabilis sumama kumpara sa pangkalahatang forecast. Para naman sa rest of Luzon, ang hangin ay light to moderate na magmumula sa southeast to southwest at ang coastal waters ay slight to moderate rin na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa mga baybaying komunidad at sa mga may planong bumiyahe sa dagat, makabubuting obserbahan hindi lang ang pangkalahatang kondisyon, kundi pati ang aktual na lagay ng ulap, alon at ihip ng hangin sa mismong lugar.
Ngayon naman, pag-usapan natin ang tropical cyclone threat potential. Para sa week 1 mula July 20 hanggang July 26, ipinapakita ng current outlook na wala pang TC-like vortex na present over the PMD. Gayunman, lumalabas sa forecast na ang TCLV1 ay maaaring lumitaw over the eastern boundary of the TCAD at kikilos generally northwestward toward northern Luzon na may low to moderate likelihood of tropical cyclone development during week 1. Meaning kahit wala pang aktual na tropical cyclone sa mas malapit na bahagi ng ating monitoring area sa simula ng forecast window, may lumalabas ng senyales na posibleng may mabuo sa silangan. Hindi pa ito agad nangangahulugang may tiyak ng bagyong darating, pero sapat ang signal para simulan na ang masusing pagbabantay sa susunod na mga araw. Para naman sa week 2, mula July 27 hanggang August 2, ipinapakita ng forecast na ang TCLV1 ay maaaring kumilos towards southern China matapos tawirin ang Bashi-Balintang Channel na may low to moderate chance of tropical cyclone development. Samantala, ang TCLV2 ay maaaring mabuo over the eastern boundaries of the TCID and TCAD na may low to moderate probability of tropical cyclone formation over week 2. Ibig sabihin, habang lumalayo ang forecast period, hindi lang iisang potential na sistema ang kailangang bantayan kundi higit pa sa isa. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang tingnan ang mas malawak na pattern sa silangan ng bansa dahil ipinapakita nito na nananatiling aktibo ang posibilidad ng tropical development sa Western Pacific sa mga darating na araw at linggo. Kung sisilipin ang mas malawak na galaw sa iba't ibang weather model, halos nagkakasundo na ang karamihan sa mga ito kaya mas tumataas ang chance ng potential tropical cyclone development sa susunod na mga araw. Ibig sabihin, hindi na lang iisa o iilang model run ang nagpapakita ng posibilidad ng development, kundi mas marami na ang tumuturo sa iisang pangkalahatang senaryo. Sa usapin ng forecast confidence, mahalagang bantayan ang mga ganitong sitwasyon dahil habang dumarami ang member model na nagkakatugma, mas tumitibay ang signal na may sistemang pwedeng maging mas organisado sa silangan ng bansa. Ayon sa kasalukuyang projection, posible itong maglandfall sa may northern Luzon by July 24. Ibig sabihin, sa pinakahuling tingin ng mas maraming model, may tumitibay na posibilidad na ang system ay maaaring tumawid sa hilagang bahagi ng bansa kung magtutuloy-tuloy ang development at kung hindi gaanong magbabago ang kasalukuyang pangkalahatang direksyon. Gayunman, napakahalagang tandaan na kahit mas malinaw na ang trend kumpara sa mga naunang araw, hindi pa rin ito final na track. Marami pang pwedeng magbago sa direksyon, bilis at timing ng system sa pagpasok ng mga susunod na araw. Kaya kahit may malinaw ng senyales ng posibleng paglapit sa Northern Luzon, ang mga susunod na update pa rin ang mas magbibigay ng mas eksaktong larawan. Pagdating sa lakas, ang kasalukuyang projection ay nagpapakita na pwede itong maglaro sa tropical storm to severe tropical storm level. Ibig sabihin, sa ngayon ay hindi ito ang uri ng sistemang agad nakikitang magiging isang napakalakas na super typhoon sa dominanteng senaryo. Gayunman, hindi pa rin ito dapat maliitin. Kahit ang isang tropical storm or severe tropical storm ay pwede pa ring magdala ng makabuluhang ulan, pabugso-bugsong hangin at mga abala lalo na kung dadaan ito sa kalupaan o sa mga lugar na madaling maapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon sa kasalukuyang projection, paglagpas nito sa kalupaan ay posible pa itong mas mag-intensify. Ibig sabihin, kahit hindi ito agad kasing lakas ng mga pinakamatitinding bagyo habang papalapit sa bansa, may posibilidad pa rin ng pagbabago sa intensity nito depende sa magiging kondisyon ng paligid pagkatapos ng posibleng pagtawid nito.